Ano yung number one regret ng mga taong matanda na, may sakit at malapit ng mamatay? So meron kasing isang nurse na taga-Canada. Ang trabaho niya, magbantay sa pasyente na may taning na yung buhay, no? Sa mga may edad na, yun, nag-aantay na lang kasi nga may taning na yung buhay nila. So itong nurse na to, ginawa niya, ini-interview niya yung mga patient niya. One time, sinimulan niyang tanongin yung mga patient niya ng question na ano yung pinagsisisihan nila sa buhay nila. And lahat ng mga sagot ng patient niya, sinulat niya sa notes niya, and eventually ginawa niya yung libro. The book is called The 5 Regrets of the Dying, no? Pero interesting, yung number one na regret doon ay yung sabi ng mga matatanda na malapit ng mamatay, sana daw nagkaroon sila ng lakas ng loob para magpakatotoo sa sarili nila at hindi magkaroon ng buhay na parang nagpapanggap. Ano ibig sabihin nun? Minsan kasi napipilitan tayong gawin yung trabaho natin, yung career natin kasi meron lang ibang nagsabi na yun yung gawin natin, no? May mga magulang na gusto nila yung anak nila maging doktor, maging lawyer, maging engineer, pero yung bata, yung anak, hindi naman yun yung talagang passion or yung gusto ng bata. Siguro ang lesson doon na pwede nating matutunan na habang bata pa, habang may oras pa tayo, siguraduhin natin na hindi tayo nagpapanggap sa sarili natin. Gawin talaga natin kung ano yung totoo para sa atin. Interesting pa doon, yung number 2 regret na nakalagay doon sa book is sana daw hindi sila nagtrabaho ng sobra-sobra. I wish I hadn't worked so hard. Konektado yung number 2, number 1. Kasi para sa akin, pagsisisihan mo lang yung trabahong ginawa mo kapag hindi mo talagang gusto yung ginagawa mo. So I think lesson doon, habang bata ka pa, kung feeling mo hindi ka masaya sa ginagawa mong trabaho, mas maganda sundin mo yung puso mo. Hindi porket sinabi ng mga taong nakapaligid sa'yo na, ayan, maganda, magano ka, mag-apply ka sa ganitong trabaho, maganda, ito yung gawin mo, yada, yada, yada. Imbis na nagpapa-impluwensya ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, minsan yung pa yung pamilya natin. Sundin mo yung puso mo. Kasi pagdating sa dulo, kapag nandun na tayo sa pinakadulo ng buhay natin, yun yung tatanungin natin eh. Naging masaya ka ba? Naging totoo ka ba sa sarili mo?